Oo, totoo naman yun, may gumagawa nito, pero ba't ang tagal? Kung bak kasi alam nyo guys, yung prank kasi, kung prank talaga to, dapat yung prank on the spot. Hindi ilang araw pa yung prank. Hindi ba? I mean, kasi usually, ako nanonood ako ng mga prank eh. Ang mga prank on the spot. Hindi yung isang ilang araw pa bago matuloy yung prank. Intindi na ito guys, sa totoo lang, no? Alam niyo guys, ako, totoo lang, ayoko mawalang EDSI. Siyempre malulungkot po ako, no? Pero nasa isip ko pa rin, prank nga lang talaga to. Kaya lang sobrang tagal ng prank. Napapaisip po ako eh. Ngayon, ayoko pa rin mag-overthink. Hindi naman tama naman siya. Hindi naman natin may iwasan hindi tayo mag-overthink, di ba? Hindi may iwasan mag-overthink, pero para sa akin, iwasan natin, no? Although hindi natin may iwasan yan, pero as much as possible, iwasan natin. At hintayin natin yung vlog ni Kalinga Prab para hindi tayo malito. Di ba, ano? Hi guys! Magandang araw po sa inyo lahat. At i-react po natin itong nakita ko lang po ito sa YouTube, no? So, tingnan natin, no? May pamagat to, ang lihim na plano ni Beyonce sa birthday ni Edu. Kalingap latest update niya. So, tingnan natin guys, at gusto ko itong mapakinggan. Ano to? Gaano ba katotoo to? Na di umaanoy, may lihim na plano si Beyonce sa birthday ni Edu. So, pag-usapan lang natin to at bigyan natin ng reaction video guys. Siyempre, shoutout muna natin lahat ng mga team Kalingap sa pangunayan ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna at syempre ang nag-iisang direktor na nagpapaviral, Kalingap Prab. Siyempre, shoutout po sa lahat ng mga kapo FW natin, especially mga nagmamahal sa EDSI. Shoutout po sa inyo. At yun, sana ma-enjoy nyo to. At gagawin po natin to. Alamin natin yung katotohanan, and I think maganda rin naman to ma-discuss, no? Kung ano yung mga point of view ng mga ibang mga supporters at mga content creators. So, anyway guys, nasa inyo po kung paniniwalaan natin to, hindi at tayo mag-react lang. So, pakinggan muna natin to, tara. Day ni Edo. Hindi lang basta nagtaka, marami ang nag-alala, maraming nag-isip, at maraming nagsimulang magtanong. Kasi sa lahat ng okasyon, birthday pa ni Edo ang pinag-uusapan. Natural lang na hanapin si VNC dahil siya talaga ang inaasahan ng karamihan na makikita sa ganitong espesyal na araw. Hindi naman lingid sa kaalaman ng supporters na kapag may importanteng event si Edo, madalas ay nandoon si VNC. Oo, totoo yun. Kasi lahat ng event ng EDSI, laging magkasama yung dalawa. Ngayon lang nangyari na hindi sila magkasama. Pero I don't know kung magkasama o hindi. Pero may mga nagsasabi kasi mga viewers na meron silang resibo na nandun daw si Beyonce. Sinasabi na may resibo sila. Pero sabi ko nga, kung may resibo sila, ilabas na nila. Kasi daming nakakaawang mga supporter ng EDSI na gulong-gulo. Pero sinasabi naman dito na hindi nga nakarating. Pero tuloy natin to. Kaya nung lumabas ang unang vlog at teaser na parang wala siya, doon na nagsimula ang usapan. May mga nagsabi agad na baka may problema. May iba naman na nag-assume na baka may hindi pagkakaunawaan. Okay. At syempre, hindi nawawala ang espekulasyon na baka may something na hindi sinasabi sa publiko. Ayan, ito yung sinasabi na speculation. Sabi-sabi. Anyway, still is speculation. Pero tuloy natin. Baka may something na hindi sinasabi sa publiko. Pero habang tumatagal, mas damadami ang detalye na lumalabas. At dito na nagiging malinaw na hindi ganun ka-simple ang sitwasyon. Kasi kung iisipin mo, mawawala ba talaga si VNC sa birthday ni Edo? Yan ang din ang tanong ko. Mawawala ba si Beyonce sa birthday ni Edu? Although sinasabi nga rito, wala daw. Pero sabi ng ibang mga supporters, meron doon silang resibo na nandito. Pero I'm still waiting for that resibo. Kung totoo nga, tuloy natin. Dami ng pinagdaanan at pinagsamahan nila, parang ang hirap paniwalaan na basta na lang siyang hindi sisipot, lalo na kung walang malinaw na dahilan. Tama naman din Dito siya. na pumasok. Totoo naman, may punto siya. Di ba? Parang, bakit wala si Beyonce? Anong malalim na dahilan? Ba't wala siya dyan? Kaya iba, hindi naniniwala. Pero tuloy natin. Lalo na kung walang malinaw na dahilan. Oo, tama. Dito na pumasok ang theory ng maraming supporters na nandoon talaga si VNC. Yan yung theory.
theory ng iba, no? Kumbaga, hinala lang nila. Pero sinasabi nga ng iba, meron silang resibo, nandyan daw si Beyonce. Ang sabi ko naman, kung nandyan si Beyonce, bakit hindi nila ipakita? Eh, napakasimple sabihin na nila, nandyan si Beyonce. Oh, di ba? So, di ko rin po alam, no? Hindi ko alam kung sino paniniwalaan ko. Pero, marami kasing speculation at theory nga. Oh. Hindi lang siya ipinakita agad. Hindi lang pinakita, oh. Posibleng itinago muna siya sa camera, hindi dahil sa may tinatago, kundi dahil may plano. May plano. So, lumalabas ang theory, nandito si Beyonce, tinatago lang kasi meron daw plano. Nasa inyo guys, kung paniniwalaan nyo, pinapakinggan ko lang tong, nagbibigay ng reaction video lang ako dito sa video na to. Oh. At kung susuriin, hindi naman ito bagong galawan sa vlogging world. Tama naman. Ilang beses na natin nakita na may mga sorpresa na sinasadya talagang hindi ipakita sa una para mas malakas ang impact sa huli. May mga gumagawa nga nun, pero kasi kung prank to, medyo masakit na prank to. Yung sinasabi ng ibang supporters, Sir Merzano, kung prank to, abay, ito yung masakit na prank. Kasi nga last time, may nagsabi sa akin, based dun sa live ni Kuya Olives daw, ni Kuya Miel, meron daw mga nakoma o inatake ng mga senior citizen. I don't know kung gaano katotoo yun. So, tuloy natin to. nagsabi rin na prank lang ang lahat, na parte ito ng excitement at panghok sa viewers. At honestly, may punto rin ang ganitong pananaw. Kasi kung titingnan mo ang flow ng content, malinaw na teaser pa lang yung unang lumabas. So, teaser pa lang yun. Hindi pa yon ang buong kwento. Parang sinadya talaga na bitinin ang mga tao para mas pag-usapan, mas abangan, at mas dumami ang interes. So, ibig sabihin, sinasabi mo, sinasadya talaga yan. Kumbaga, strategy yon para malalong ma-excite, no, yung mga supporters. Tama ba? Kasi ganun lumalabas sa explanation niya. Parang sinadya talaga na Parang sinadya. bitinin ang mga tao para mas pag-usapan, mas abangan, at mas dumami ang interes. So lumalabas, sinadya to para mapag-usapan, ibitin yung mga supporters. Okay, tuloy natin. May isa pang angle na lumalabas, posibleng si Kuya Val mismo ang nagdesisyon na huwag muna ipakita si Beyonce sa camera. So meron pang angulo na si Kuya Val daw ang may plano na hindi ipakita si Beyonce sa camera. Okay, tapos? Kuya Val mismo ang nagdesisyon na huwag muna ipakita si Beyonce sa camera. Hindi para linlangan ang supporters, kundi para masigurado na magiging successful ang surprise. Naku ang tinding na surprise na yan Grabe, talagang hindi pinapakita si Beyonce. Tapos? Kasi kung ilalabas agad si Beyonce sa unang minuto pa lang, mawawala na yung element ng gulat. Mawawala yung emosyon na hinahanap ng ganitong klaseng content. Ang malinaw dito, hindi aksidente ang pagkawala ni Beyonce sa unang bahagi ng vlog. Hindi aksidente. Ibig sabihin talagang sinadya daw. Tapos? May intensyon, may plano, at hindi ito basta ginawa ng walang dahilan. So, okay. Ano yung dahilan na yon? Ang goal ay i-surprise si Edo, at kasabay nun, ay build up ang excitement ng mga nanonood. Kaya yung unang vlog, teaser pa lang talaga. Parang panimula, hindi pa yung mismong climax ng kwento. Marami ring nagsasabi na may part 2 ito, at doon lalabas ang buong katotohanan. Sa mismong vlog ni Kailan Gaprab, doon raw makikita ang continuation ng nangyari. So abangan natin at sabi ko nga sa inyo guys, kay Kalinga Prab pa rin tayo maniniwala. Nasa inyo kung paniniwalaan nyo to Ibig sabihin, yung unang video ay hindi dapat ituring na buong story. Parang unang kabanata lang siya. At kung doon pa lang tayo mag-judge, talagang kulang ang impormasyon. Kung ibig sabihin, unang kabanata pa lang tong mga napapanood natin. Ng maayos, mas may sense na ganito ang nangyari kaysa sa mga masyadong malalayong haka-haka. Kasi kung totoong wala si Beyonce at may seryosong issue, malamang mas ramdam yun sa atmosphere ng birthday. Wala pa si YP. Sabi ni Kuya Bal, wala daw si YP. Wala pa. Tinatago ni Dr. Lab. Ngayon pa lang mag-pray ka na sana pumunta. Kasi di kompleto talaga pag ganito Pero wala naman tayong magagawa kung... Pero dito sinasabi nila, wala daw si Beyonce. Ulitin mo Ayaw nilang maniwala na si Beyonce, wala dito. Lab. Ngayon pa lang mag-pray ka na sana Ayan, tingnan nyo guys
Oh, sabi dito, sabi niya rito, absent daw si Beyonce. So ay talaga nilang maniwalang absent si Beyonce. Although sinasabi ni Kalinga Prab dito na wala. But still ay pa rin nila maniwala. O isa pa. Wala pa. Tinatago ni Dr. Lab. Hoy. Ngayon pa lang mag-pray ka ng sana makakapag pumunta. Oh. Kasi di kompleto talaga pag ganito eh. Pero wala naman tayong magagawa kung hindi makarating si Belsita. Wala tayong magagawa kasi wala naman tayong right para pilitin siya na pumunta ngayon, di ba? So, decision niya kung pumunta siya. So yung iba talaga hindi naniniwala. Oh. Pero base sa mga nakapansin, Oh. hindi naman mabigat ang vibes. Hindi naman parang may problema. Kaya Okay. mas lumalakas ang ideya na may tinatago lang talaga para sa tamang timing. So lumalabas kasi yung environment during the birthday of Papa Eds. Hindi mo ramdam na malungkot. Yung pinupunto nila na parang kung totoong wala si Beyonce dyan, dapat malungkot kayo. Bakit parang relax lang yung mga nandito? Parang pinapalabas nila na nandito daw talaga si Beyonce. Yun nga lang, parang ang nangyayari, scripted na sila dito ay kunwari wala si Beyonce. Parang gano'n, no? Yun ang nawa ko. Kasi nga, yung mga mukha nila, parang mga relax lang, hindi malungkot. Kasi kung wala si Beyonce, dapat malungkot sila. Okay, tuloy natin. Sa ganitong mga sitwasyon, normal lang na maging excited ang fans. Tama. Normal lang na mag-overthink. Pero minsan, kailangan lang talaga ng konting hintay. Hindi lahat ng hindi nakita agad ay wala na. Minsan, hindi na porket wala, wala na. nasa likod lang ng camera. Nasa likod na ng camera. Minsan, hinihintay lang ang tamang eksena. Ang mahalaga dito, malinaw na may plano ang mga involved. So talagang sinasabi niya may plano daw talaga. So lumalabas scripted. No, dahil nga may strategy at pinapa-excite lang daw yung mga supporters. Tuloy natin. Hindi ito basta pagkukulang o kapabayaan. At kung prank man ito, hindi naman siya yung prank na may masamang intensyon. More on surprise at engagement lang talaga. So more on surprise and engagement. Tapos, Yung tipong gusto nilang maramdaman ng lahat yung moment paglabas ng part 2. kasi ang tanong ko dyan, kung may excitement and enjoyment, bakit nung birthday ni Beyonce, hindi naman nila to ginawa? Pare, birthday ni Beyonce, yun naman birthday ni Beyonce, wala naman si Papa pati nila ginawa yon. Di ba? Napapaisip lang din ako kung ano tanong ko lang to guys, no? Hindi ko po kayo pinipilit. Ngayon, ang tanong ko, bakit ganun yung prank, no? Parang ito yung prank na talaga matindi kasi mayroong mga ina-atake. Kumbaga sabi nga ng ibang supporter, kung prank to, sana wag naman prank. Sabihin na lang nila. Kasi may exit pa rin ako. Kasi nandiyan si Beyonce. Kasi sabihin na nandiyan si Beyonce, wala namang problema yung kumalaman ano ko lang yun guys, opinion ko lang, hindi ko po pinipilit. Napatuloy natin. Kaya sa ngayon, ang pinakamakatuwirang gawin ay hintayin ang buong kwento. Tama naman. Hintayin ang susunod na vlog. Tama naman. Hintayin natin yung vlog ni Kalinga Prab para malaman, magkaalaman na. Diba? For now, medyo maraming nabubuong theory, haka-haka. Huwag mo tayo agad maniwala. Guys, what if nga kung prank lang naman to? Diba? Paano kung prank nga naman? Iyari, diba? Mamaya sineryoso nyo, diba? Tulad ng isa, may nakomatos daw. Naku, sana hindi totoo yun. Tuloy natin. Doon lalabas kung ano talaga ang nangyari, kung paano itinago si Beyonce, at kung paano siya naging parte ng birthday ni Edo. Kasi sa huli, mas malinaw na hindi siya nawala. Nauna lang ang teaser bago ang totoong eksena. So, lumalabas, itong mga nangyayari ay itong birthday ni Papa Eds ay isang teaser lang. Pampa-excite. Ayun yung sinasabi niya Teaser lang to na pampa-excite. So, may parang ang part 2 na to yung vlog ni Kalinga Prab. So, let's wait and see guys Anyway, tuloy natin. At yun ang totoo. Hindi Yun ang lahat totoo. ng hindi agad ipinakita ay hindi. Akala ko ba theory lang yun? Bakit totoo agad? Pag theory, basta tayo agad maniniwala. Kasi theory pa lang Ako, ayoko din maniwala ang pinaka hinihintay ko talaga, yung vlog ni Kalinga Prab. Kasi mga theory, haka-haka, hinala, di ba Teaser bago ang totoong eksena.
At yun ang totoo. Yun ang Hindi totoo. lahat ng hindi agad Oh. ipinakita ay hindi nangyari. Ganun ba yun? Minsan, sinadya lang talagang ipahuli para mas tumatak. ganun Dagdag ba? pa dito, Oh. may mga detalye na napansin ng ilang viewers na parang Na? hindi tugma sa idea na totally absent si VNC. Ganon. May mga eksena na parang may Oh. iniingatang anggulo ang camera, may mga cut na biglang lumilipat, Galing Napansin nila yun may mga parte ng video na halatang may sinasadyang hindi ipakita. May mga parte na sinadyang hindi pinapakita. Matindi to. Para sa mga sanay manood ng vlogs, Oh. obvious na may control sa kung ano ang lalabas at kung ano ang hindi muna ibinibigay. At kung babalikan mo rin ang reaksyon ng mga taong nandoon sa birthday, wala namang bakas ng lungkot o awkward na vibe. Pero alam mo, napansin ko lang dito, kung nandun si Beyonce, dapat may mga taong tumitingin dun sa isang kabila, yung mga mata nila. Yun yung hindi ko napansin na parang bakit ganun yung mga mata, parang hindi naman, wala naman sila tinitignan. Kasi pag may ibang tao, hindi mo maiwasan tumingin sa mata Kaya ito yung camera. Ayan yung camera. Minsan, kahit nagsasalita ka, napapatingin ka kasi alam mo may tao dun. Parang ganun, pero yung mga mata nila, hindi ko naman napansin. Pero tuloy natin. Bakas ng lungkot o awkward na vibe. Walang parang may kulang. Kung may isang taong sobrang inaasahan pero wala talaga, ramdam yun sa energy ng buong event. Pero sa video, relaxed ang lahat. Masaya, kalmado, at parang may inaabangan lang talaga. May posibilidad din na matagal ng plano ang special participation ni VNC. Hindi yung biglaan lang na, ay surprise. Posibleng ilang araw o linggo na itong napag-usapan, inayos, at sinatap. Kaya Siguro lang hindi ka pa sure niya, siguro lang. hindi rin malabo na sadyang in-adjust ang flow ng vlog para mas maayos ang dating ng reveal. Tapos, Lalo na kung ang goal ay gumawa ng content na hindi lang pang birthday kundi pang matagalang usapan din. Isa pang punto, kilala na ang ganitong style ng content sa maraming creators. Totoo naman yun, may gumagawa nito, pero ba't ang tagal? Kasi alam nyo guys, yung prank kasi, kung prank talaga to, dapat yung prank on the spot. Hindi ilang araw pa yung prank. Hindi ba? I mean, kasi usually, ako nanonood ako ng mga prank Ang mga prank on the spot. Hindi yung isang ilang araw pa bago matuloy yung prank. Intindi na ito guys, sa totoo lang, Alam niyo guys ako, totoo lang, ayoko mawalang edge. Siyempre malulungkot po ako, Pero nasa isip ko pa rin, prank nga lang talaga to. Kaya lang sobrang tagal ng prank. Napapaisip po ako Ngayon, ayoko pa rin mag-overthink. Hindi naman tama naman siya. Hindi naman natin may iwasan hindi tayo mag-overthink, di ba? Hindi may iwasan mag-overthink, pero para sa akin, iwasan natin, Although hindi natin may iwasan yan, pero as much as possible iwasan natin at hintayin natin yung vlog ni Kalinga Prab para hindi tayo malito. Di ba Yung tipong may konting mystery muna, tapos saka ilalabas ang buong picture. Grabe, may ginawang mystery ng Edsy. Love team yan, di ba? Ginawa ng mystery. Tapos, Hindi ito para guluhin ng fans, kundi para i-build ang anticipation. At sa totoo lang, gumana siya. Dahil hanggang Gumana. ngayon, pinag-uusapan pa rin kung nasaan si VNC, kung ano ang papel niya, at kung totoo bang prank Nasaan nga ba si Beyonce kasi? lang ang planong surprise lang na na-misinterpret dahil sa teaser. Kaya yung So, ibig sabihin, itong birthday ni Papa Eds, base sa'yo, itong birthday ni Papa Eds ay only a teaser. Teaser lang to ng prank. Tapos, yung part, so lumalabas yung birthday ni Papa Eds ay isang prank. So, yung part 2 ng teaser, yung kasunod na ng teaser, yung part 2, ito yung vlog ni Kalinga Prab. So, that's why, parang sinasabi niya, nandito si Beyonce, is only a teaser, tinatago nila for excitement. And then, yung part 2 ng palabas nilang prank, ay yung vlog ni Kalinga Prab. Tama? Sabi ng iba na imposible raw na mawala si VNC sa birthday ni Edo, may Tama punto naman. sila. Oo, may punto. Kasi kung tutusin, hindi naman talaga siya nawala. Na-delay lang ang paglabas niya sa kwento. At kapag napanood na ang susunod na So, vlog, ibig sabihin, nagpunta si Beyonce, delay lang o kaya na late. Ganun lumalabas Sinasabi kasi nila rito, wala si Beyonce. Pero ang totoo, na late lang daw. Kumaga dumating humabol. doon magsasara ang usapan. Yung mga tanong, masasagot. Yung mga hinala, mawawala. At yung mga nag-alala, mapapalitan ng, kaya pala ganun.
Kasi sa content na ganito, minsan hindi kailangan ng komplikadong paliwanag. Ganun ba yun? Isa pa sa dapat tingnan Oh. dito ay kung paano talaga gumagana ang audience reaction. Tama naman. May punto ka doon, ha? Kapag may kulang sa Oh. isang importanteng event, Oh. automatic nagre-react ang mga tao. Nagiging emosyonal, nagiging judgmental, minsan oo na rin. Pero dito, mas nangingibabaw ang curiosity kaysa galit o disappointment. Ibig sabihin, kahit ang mga supporters mismo, ramdam na may something na paparating, hindi yung tipong tapos na ang usapan. Okay. At kung susuriin ang timing ng paglabas ng teaser, sakto rin. Hindi siya bigla ang pinost na parang walang plano. Mukhang sinadya talagang ilabas muna ang version na kulang ang impormasyon para mag-set ng mood. Yung tipong, Para mag-set ng mood, ang lupit ng paliwanag, may kulang pero hindi mo alam kung ano. Doon nagsisimula ang usapan, doon umiikot ang interest, at doon nabubuhay ang comment section. Hindi rin natin pwedeng isantabi na may respeto rin sila sa privacy at sa moment mismo. May mga bagay na mas magandang hindi agad pinapakita, lalo na kung personal at emotional ang eksena. Ganun pala yun. Posibleng yung part na kasama si Viancy ay mas intimate, mas personal, kaya mas piniling ilagay sa hiwalay na vlog o part 2 kung saan mas buo ang context. Dagdag pa riyan, hindi naman bago kay Edo at sa mga taong nasa paligid niya ang ganitong klaseng setup. Ilang beses na rin may mga content na una parang simple lang, tapos sa huli pala may mas malalim na dahilan. Ganun pala yun. Kaya kung kilala mo na ang galawan nila, hindi ka na masyadong magugulat kung bakit may ganitong klaseng pacing. Sa totoo lang, mas nagiging malinaw na ang issue ay hindi kung wala ba si Viancy, kundi kung kailan at paano siya ipapakita. Malaking pagkakaiba yun. So, malaking pagkakaiba. So, tinatago mo, hindi pinapakita. Para sa part 2, masaya yung vlog. Okay? Ulitin natin. Viancy, kundi kung kailan at paano siya ipapakita. Malaking pagkakaiba yun. Kasi yung una, parang may problema. Yung pangalawa, parang may plano. At base sa mga nangyayari, mas tumitimbang talaga yung pangalawang posibilidad. Na ano? At habang wala pa ang part 2, natural lang na mag-iisip ang mga tao. Natural lang na may magsasabi ng kung ano-ano. Pero sa ganitong sitwasyon, mahalaga ring hindi agad mag-conclude. Kasi kapag buo na ang kwento at napanood na ang lahat, madalas dun mo marirealize na mas simple lang pala kaysa sa mga naunang haka-haka. Sa huli, ang birthday ni Edo ay naging mas memorable hindi lang dahil sa celebration mismo, kundi dahil sa anticipation na nilikha sa paligid nito. At kung ang goal ay gumawa ng content na pag-uusapan, naaantayin, at nababalikan ng mga tao, malinaw na nagawa nila yon. Hindi pa tapos ang kwento, nasa gitna pa lang tayo. At doon sa susunod na bahagi, doon rin magsasara ang lahat ng tanong. Medyo awkward ang dating. Mas gusto ko pag ganun personal eh. Pag ganun kasi nakakahiya. Hindi ako sanay makuha ang spotlight tapos ganun pa. Ganun pa ang mangyari. Kasi hindi kompleto talaga pag ganito eh. Pero wala naman tayong magagawa kung hindi makarating si Belsita. Wala tayong magagawa kasi wala naman tayong right para pilitin siya na pumunta ngayon, di ba? So, decision niya kung pupunta siya. Pero, yun nga, yung mga regalo po nyo ay hindi natin babaliwalain dahil sa tulong niyo po kung bakit tayo ganito nagiging mas maganda ang takbo ng channel, yung suporta po ninyo, at dahil doon mas pagbubutihin po natin. Salamat po sa lahat ng regalo. Malupit So yun lang yung paliwanag niya, guys. Yun lang yung paliwanag niya. Anyway guys, nasa inyo na po kung ano paniniwalaan nyo, ha? So, lumalabas, based dito sa video na pinanood natin, ang kanyang theory, ibig sabihin, maraming theory na lumalabas about dito sa pangyayari sa EDC. So, ganito i-analyze natin. So, lumalabas kasi na itong birthday daw ni Papa Eds ay prank, no? May maraming kasi theory, no? So, pero papost tayo sa sinabi niya. Parang lumalabas yung birthday ni Papa Eds ay isang vlog kung saan strategy yon at meron daw prank na di umano na prank. So para daw
pasabikin yung mga supporter or viewers. Tapos sa part 2 ng vlog, yung vlog ni Kalinga Prab, yun daw yung part 2. Doon natin malalaman na doon daw si Beyonce para lang ma-excite tayo. So, marami mga hinala, haka-haka po nangyari ngayon sa EDSI. Nakakalungkot lang. Pero, ang payo ko lang po sa inyo, wag po tayo mag-overthink, no? Although di maiwasan yan dahil maraming napapanood, pero ako guys, umaapila ako sa mga viewers ng EDSI na mag-relax po tayo. Maging positive lang tayo. No, I don't want to think negatively. Pero iniisip ko nga baka prank lang to. Baka tama yung sinasabi niya na itong birthday ni Papa EDSI is only a prank. And then part 2 yung ano ni Kalinga Prab, yung serye. So, whatever it is guys, maging ano lang tayo guys, positibo. Yun ang masasabi ko. And ayoko kasi din mag-conclude kung ano yung totoong nangyari. Hindi ko rin pwede masabi na prank to, pwede din prank. Maaring hindi, pwedeng oo. Pero kung ano pa man yan, at ang sa akin lang, nananatili pa rin yung support ko sa EDSI, nagiging positibo ako sa nangyayari. And gusto ko po malaman guys, ano yung inyong masasabi sa ating nireact, no? Naniniwala ba kayo? Hindi. Pero sa akin, ayoko muna maniwala. Hihintayin ko yung serye ni Kalinga Prab. And I don't know kung may lihim na plano talaga si Bian sa birthday ni Papa Eds. Nasa inyo guys ha, please comment down below. And disclaimer lang po, hindi ko po pinipilit yung mga opinion ko. Nag-react lang po tayo. Gusto ko lang din malaman kung ano yung mga output or perception ng ibang mga viewers dito sa nangyayari sa EDSI. Anyway guys, please comment down below and to God be the glory. Paalam po. Bye-bye.